pag-aaralan mamaya. Ang ating pong text ay nasa aklat po ng mga taga-Kolosas, chapter 2, verse 6 and 7. Dapat kay Kristo. Ang ating pong i-discuss ay paano tayo makakapamuhay sa paraang karapat-dapat kay Kristo. So, bilang panimula po, meron po akong napansin at gusto ko po itong sabihin sa inyo. Sabi po sa Luke 3:14, sabi po ng mga sundalo na nagtanong po kay John the Baptist, nung sila po ay nagpabaptize. Dahil si John po ay ginamit po to prepare a people for the Lord. So yung soldiers po, nakita nila yung kanila pong pangangailangan ng salvation at kaya po sila ay nagpa-water baptized. At ito po yung tanong nila kay John the Baptist. Sabi po, what shall we do? Ang tanong po ng mga soldiers kay John the Baptist. At ito po yung sagot ni John the Baptist. And he said to them, do not extort money from anyone by threats or by false accusation, and be content with your wages. Yun po yung sabi ni John the Baptist sa kanila. Ang sabi po, mga kapatid, tingnan nyo po, no? Ang mga sundalo, pulis, politiko, at ang mga taong gobyerno, upang maging karapat-dapat sa kanilang tungkulin, dapat po nilang sundin yung pong sinabi ni John the Baptist sa mga sundalong nagpa-water baptize na nagtanong sa kanya. At ano po yung pong nakalagay uli doon? Do not extort money from anyone who by threats or by false accusation. Ito po yung pinaka-importante, and be content with your wages. Alam nyo, mga kapatid, bakit ba si Biko o maging si Yorme parang naiiba? Gayong, ito po ang gusto ko na makita nyo. Gayong kung ano po yung ginagawa ni Biko at ni Yorme, ganoon po dapat ang talagang ginagawa ng isang lingkod bayan. Ulitin ko po Bakit parang silang espesyal? Pero actually, yun dapat ang normal. Hello? 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 Yun ang norm dapat sa isang lingkod bayan. Pag lingkod bayan ka, ito dapat ang norm. Yung kung ano yung ginagawa nila, yun ang dapat norm. Pero bakit sila kakaiba? Kasi nga po, iba na ho yung norm. So kaya maganda ho yung tanong nitong mga sundalo. At maganda rin ang sagot po ni John the Baptist na ang mga lingkod bayan dapat po ay tapat sa tungkulin, hindi ginagamit ang posisyon para mang-abuso at para magpakayaman. Yung pong posisyon ay dapat ginagamit para maglingkod. Kaya nga po ang tawag sa kanila ay lingkod bayan. Amen? Amen? Hindi po yun dapat nagamitin para po yumaman, man-abuso o mang-isa ng kapwa po nila. Ngayon, pagka po yan ay pinunta natin, ano po ba ang norm sa isang Kristiyano? Okay? So kaya, gayon pa man, tayong mga Christian, ayon po sa ating text, ito po dapat ang ating buhay. Mamuhay tayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya, kay Kristo po yun. So ngayon, ang tanong natin this morning, paano tayo makapamuhay sa paraang karapat-dapat sa ating Panginoong Jesus? Kung titignan po natin, mga kapatid, medyo alis lang muna tayo doon po sa ating text. Pero ating kukunin yung pong sinabi doon na mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya at sagutin natin yung pong tanong
na paano sa pamagitan po ng pagtingin natin ng Efeso chapter 4 verse 20 hanggang 24. At ito po yung nakasaad doon sa Ephesians 4:20 hanggang 24. Sabi riyan sa Ingles, "But that is not the way you learn Christ, assuming that you have heard about Him and were taught in Him, as the truth is in Jesus, to put off your old self, which belonged to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires, and to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self, created after the likeness of God, in true righteousness and holiness." So ang tanong mga kapatid, paano po tayo mamumuhay na karapat-dapat sa Panginoon? Ito po yan. Sa panahong nanalig ka, tinanggap mo na si Jesus bilang iyong tagapagligtas, ito na ngayon ang pinagagawa sa iyo ng Diyos. Sabi ng verse 22, to put off your old self. Okay? Bawat isa sa atin, meron po tayong nakaraan na buhay. Pakisabi niyo sa inyong katabi, meron kang nakaraan na buhay. Amen? At ano po ang sabi sa atin? Pakisabi niyo sa inyong katabi, hubarin mo na yan. Amen? Amen? Hello? Para makapamuhay po tayong karapat-dapat sa ating tagapagligtas, kung ano man yung ating nakaraang buhay o pamumuhay, dapat na po daw ito nating hubarin. At ano ang ating gagawin? Sabi po ng verse 24, "And to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness." So kung ang ating dating buhay ay huhubarin natin, meron tayong bagong ibibihis. Amen? Amen? Hello? Hello? So para tayo makapamuhay ng nararapat sa ating Panginoong Hesus, dapat meron tayong huhubarin, at yun na yung dati nating buhay, at meron tayong ibibihis, at yun yung bagong buhay na kaloob ng Lord. At tandaan nyo po mga kapatid, yung bagong buhay na yon, nakalagay po dito, created, in the likeness, righteousness and holiness. So yung po mga kapatid, yung pursuit dapat ng buhay natin. Ikaw at ako, mga kapatid, sabi po ng Matthew 6:33, ano po sabi? Unahin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. So ikaw at ako, kapatid, kung gusto mo makapamuhay ng karapat-dapat sa Panginoon, yan, uunahin mo na yung katwiran ng Lord. Yun yung bagong ibibigay na ibibihis mo. Ngayon, kung titingnan nyo po, meron pong sinabi sa may verse 23. At yun po yung pong susi para yung ating pong nakaraan ay ating mahubad at yung bago ay ating maibihis. Ang sabi po ng verse 23, "And to be renewed in the spirit of your minds." So mga kapatid, ikaw at ako, ang ating isip po ang nagkokontrol kung ano po yung ating sasabihin at yung ating gagawin. So, kailangan may mabago doon sa isip. Para, di ba, kumbaga sa computer, dapat mabago yung program. Amen? Amen? Mapalitan yung application. Kasi hanggang yung application ay nandun, maglalabas at maglalabas po yun ng kanyang produkto. So, kailangan mapigilan, kailangan maputol, kailangan mabago yung program, yung application. So, kaya po yung isip natin, ang sabi po ng Romans 12:2, "Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that is, by testing, you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect." So, linawin po natin, mga kapatid. Sabi po dun sa ating text, ikaw at ako, tayo po ay hindi po hinihikayat, kundi tayo inuutusan na mamuhay na karapat-dapat sa ating Panginoong Hesus. At para makapamuhay po tayo ng karapat-dapat sa ating Panginoong Hesus, yung ating lumang buhay dapat mahubad at yung bago na binibigay ni Lord ang ating ibihis. At para po mangyari o maganap yon, kailangan yung espiritu ng isip natin mabago, mapalitan. At sabi ng Romans 12:2,
Para mapalitan na yon, mga kapatid, kung ano yung mundo na ginagalawan natin, nandiyan pa ba tayo? Huwag na tayong umayon. Hello? 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 So, meron pong kalakalan ang mundong ito. At malinaw po sa Biblia, mga kapatid, ikaw ay hindi na taga rito. Amen? Hello? Ikaw ay papunta ng langit. So kaya kapatid, pwede nang sabihin na ikaw ay hindi na residente ng mundo kung hindi residente ka ng langit. Kasi yun ang iyong final destination. Amen? Amen? So tayong lahat dito ay passing through. Dumadaan lang po tayo. Amen? Amen? At dahil dumadaan po tayo, mga kapatid, hindi po tayo dapat umayon kung ano yung ating nakikita, kung ano po yung pinaniniwalaan ng iba, kung ano po yung pangangatwiran ng iba, kung ano po, mga kapatid, yung pamumuhay ng iba. Sabi po sa atin ng Biblia, huwag na tayong umayon doon. Kahit pa napaka-attractive nun, kasi yun ang ating dating buhay, kailangan, mga kapatid, magbago na tayo ng pag-iisip. At ano pong sabi? Ayan. Yung isip natin, kailangan mabago. At ano po ang magbabago ng isip natin? Sabihin niyo po sa inyong katabi, ang salita ng Diyos. Amen? Amen? So kaya importante po, mga kapatid, sa bawat isa sa atin, na tayo po, mga kapatid, kung gusto nating makapamuhay ng nararapat kay Kristo, meron tayong kailangang itigil na, yung dati natin, at meron tayong umpisahan na bago, yung buhay ng Panginoon, at para mangyari yon, kailangan gumawa tayo ng paraan, amen? Na yung isip natin, huwag na po nating hayaan na kung ano yung anyang nakikita, kung ano yung kanyang naririnig, kung ano yung dati niyang ginagawa, kailangan na natin siyang pigilan, kailangan na natin siyang hadlangan, kasi mga kapatid, kailangan mabago yung isip para mabago yung pamumuhay, mabago yung ugali. Amen? Amen? Mabago yung pagharap mo sa buhay. Kasi hanggang hindi nababago yung isip, hindi mababago kung paano mo hinaharap ang buhay. Maaring ikaw ay Kristiyano, pero yung pamumuhay mo ay dati pa rin kasi yung isip mo hindi pa nababago. Kailangan mabago yung isip para mabago din yung ugali, mabago din yung ginagawa, mabago din yung paano niya hinaharap yung buhay. Amen? Amen? So, mamaya po natin sasagutin ng mas kompleto. Ano naman po yung sabi doon sa ating text? Sabi po ng Colossians 2, 6 and 7, sa Kanya, magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Unti-untiin po natin. I-review natin. Ang mamuhay ng karapat-dapat ay yung pinapagawa sa atin sa Ephesians 4, 22 to 24. Ulitin po natin. Huhubarin ang lumang pagkatao, ibig sabihin, yung pong buhay na gumagawa ng masama. Ibihis yung bagong pagkataong nilikhang kalarawan ng Diyos. Ano po yung pong pamantayan? Matuwid at banal. At upang matupad yung dalawang hakbang, ito ang susi, magbago ng espiritu ng pag-iisip. Kaya po sabi po ng Romans 12:2, huwag na kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, maging iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban niya. So ano po ang importante o susi? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ibig sabihin, nakatira tayo dito, pero hindi tayo, andyan pa ba tayo? Hindi tayo taga rito, pero nakatira tayo dito, pero ang nais ni Lord, pakisabi sa iyong katabi, maging iba ka. Amen?
Alam nyo, sa totoo lang, mga kapatid, ang maging iba ay struggle ng marami. Kasi sa mundong ito, pag naging iba ka, outcast ka. Aayawan ka. Tatanggihan ka. Hindi ka isasali. Kaya tayo, mga kapatid, to be accepted, pinipilit po natin na i-embrace pa rin yung dapat na atin na pong binibitawan. Iniiwasan, nilalayuan. Alam nyo, sabi po sa Bible, sino po yung mapalad? Mapalad yung mga inaalimura, inuusig, pinagwiwikaan ng kung ano-anong masama dahil kay Kristo. Kaya kapatid, huwag kang matakot na maging iba. Kasi yun, kapatid, ikaw. Dahil ikaw, kapatid, ay hindi na taga dito, taga langit ka, kaya ikaw, kapatid, ay representative ng langit. At kung ano yung langit, yun ang ipapakita mo dito. Righteousness and holiness. Kaya you will be different from others. Amen? Amen? Hello? Kaya huwag tayong matakot na maging iba. Iba kang negosyante, iba kang trabahador, iba kang machinist, iba kang empleyado. Huwag kang matakot na maging iba kang estudyante. Bakit, kapatid? Kasi iba ka naman talaga. Amen? Amen? May Kristo ka sa puso mo. Amen? Kaya po, ano pong dapat natin gagawin? Huwag na tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Huwag tayong matakot maging iba. At umpisahan po nating mag-iba na tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip. So, dapat po linawin na natin sa ating sarili. Ikaw at ako, hindi na tayo taga dito. So, umpisahan na natin ipamuhay yung buhay ng langit. At kaya dito pa lang, ang hinahanap dapat natin, ano ba yung makatwiran? Ano ba yung may kabanalan? Amen? Hello? At syempre, mga kapatid, ito na po yung, kaya po papasok yung yung Colossians 2. So, habang ginagawa natin yung pamumuhay na nararapat kay Kristo, dadanas po tayo ng mga pagsubok at tukso. Syempre, kapatid, nape-persecute ka. Tapos si Satan, kapatid, tatargeting ka. Pero ang nakakamangha, pinapahintulutan ng Lord. Hello? Kaya gusto kong makita ng bawat isa, mga kapatid, ang pagsubok ay mula sa Diyos at ang layunin nito ay upang tumatag at tumibay tayo. Amen? Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, kung may pagsubok ka, pinapatatag ka, pinapatibay ka sa iyong pananampalataya at pag-asa kay Kristo. Amen? Kaya pala, sabi po sa Santiago, chapter 1, verse 2 hanggang 4, "Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing." So kaya kung tayo po ay mayroong problema, mga kapatid, tingnan niyo po yung mukha ng inyong katabi. Kadalasan, di ba, pag may problema tayo, ano itsura natin? Hello? Malungkot. Tama? Pero mga kapatid, kaya pala pinapahintulutan ng Lord na ikaw ay mahirapan, magkasakit, magkaproblema. Ano po ang ibig sabihin? Kapatid, yung faith mo pinapatatag. Hello? Kasi ang faith po kasi, kapatid, yan ay ang pinaka-object niyan ay Diyos. At ang subject niya na yung salita ng Diyos. So kaya ikaw at ako, mga kapatid, kapag may nararanasan tayo, ang una nating takbuhan ay yung salita ng Diyos.
alamin natin, Lord, ano po ba ang sinasabi mo sa akin? Bakit mo ito pinapahintulutan? Ano ba yung tinuturo mo? Ano yung binabago mo? Ano yung pinapalakas mo sa akin? Amen? Amen? Kasi ang gusto ng Lord, maging matatag ka. Yun ang sabi po ng salita ni Lord. Basahin po natin uli. Okay, basahin natin yung text natin. Anong sabi? Verse 7, magpakatatag kayo. So eto ikaw, kapatid. Nagsisikap ka mamuhay na karapat-dapat kay Kristo. Sa iyong pagsisikap, hinahanap mo yung katwiran ng Diyos, hinahanap mo yung kabanalan ng Diyos. Pero siyempre, habang hinahanap mo yun, yung mga tao sa paligid mo, hindi yun ang hinahanap, iba. So makaka-encounter ka ng difficulties, makaka-encounter ka ng persecution, makaka-encounter ka. At minsan, kahit kapareho mong Kristiyano, hindi ganun. Kaya parang, teka, bakit iba ako? So parang, gusto mong bumitaw, gusto mong umayaw. Hindi kapatid, ang sabi ng Bible, magpakatatag ka. Amen? 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 So yung Kristiyano na dumadaan sa difficulties ng buhay, ang word ni Lord sa kanya, magpakatatag ka. Magpakatatag ka. At gusto po ng Panginoong malaman ninyo na ang tukso naman po ay mula kay Satanas. At ang layunin nito ay pigilan tayong mamuhay na karapat-dapat kay Kristo at gawing mahina tayo at talunan sa buhay pananampalataya. Mga kapatid, ikaw at ako, hindi gusto ng Lord na maging talunan tayo. Ang gusto ng Lord, isama tayo sa parada ng tagumpay. Amen? Pero kung hindi natin susundin yung sinabi ng Colossians 2:7 na magpakatibay tayo. Kasi pag pagsubok, magpakatatag ka. Pero pagkatukso, magpakatibay ka. Huwag kang bumigay doon sa tukso. Amen? 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 Sabi nga po ng Bible, wala pang pagsubok na dinanas ang bawat isa. Tapat ang Diyos. Hindi niya tayo susubukin na higit sa ating kaya. Salib sa pagsubok, maglalaan siya ng daan para ito'y mapagtagumpayan mo. Kaya po, ikaw at ako, mga kapatid, paalalahanan natin ating sarili. Huwag sabihin ng ninuman na tinutokso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok. Sapagkat ang Diyos ay hindi maaring matukso at hindi rin naman niya tinutokso ang kahit sino. Natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at napapatangay sa kanyang sariling nasa. Kapag ang nasa ay tumubo at nag-ugad sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan na lumala, ito'y hahantong sa kamatayan. So, ibig sabihin mga kapatid, yung faith mo, mamamatay. Yung relationship mo sa Lord, kapatid, magiging mahina. Kaya, okay, balikan natin. Ano sabi? Colossians 2:7. Kapag may pagsubok, sabi, magpakatatag kayo. At kapag mayroon pong tukso, magpakatibay kayo. Amen? Amen? So, ito po yung pinag-uusapan natin. Kung gusto po natin makapamuhay ng nararapat sa Lord, kailangan na nating hubarin yung dati natin. Kailangan nating ibihis yung bago na binibigay na katangian ng Panginoon. At ano po yun? Makatwiran at banal. At habang ginagawa natin yun, syempre may pagsubok, may tukso. So bilang Kristiyano, magpapakatatag ka pag may pagsubok. Amen? At magpapakatibay ka kapag may tukso. Kaya minsan nagugulat tayo, bakit pinapahintulutan ng Lord ito? Nagkakasakit ako, nagkakaproblema ako. Kapatid, pinapatatag ka lang. Amen? Bakit pinapahintulutan ng Lord yung mga tukso? Kapatid, pinapatibay ka. Amen? So kapatid, ang purpose nun talaga is, ikaw at ako maging matatag at matibay sa ating pananampalataya. Bakit kapatid? Kasi may layunin ng Lord sa iyo. May pinagagawa ang Lord sa iyo. At anumang mga kapatid, tingnan nyo mga kapatid, kapag ka na-assign kayo na mag-opening prayer o di kaya na-assign ho kayo
na mga mag-presentation, tignan nyo yung kalooban nyo. Pag kayo, mga kapatid, ay malakas ang loob at talagang excited, ibig sabihin, mga kapatid, lumalakas ka na, tumatatag ka, tumitibay ka. Pero kung ikaw ay mahiyain pa rin, at ikaw ay parang nag-aalangan pa rin, ibig sabihin nun, kapatid, yung mga tukso at pagsubo, kapatid, hindi ka nagpapakatatag, hindi ka nagpapakatibay. Kaya baguhin po natin yung ating pagharap ngayong umaga. Amen? Amen? Kaya ayon po sa Colossians 2:7, ito ang kailangan nating gawin upang makapagpatuloy tayong makapamuhay na karapat-dapat kay Kristo. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Okay? Ang magpakatatag ay tamang tugon sa bawat pagsubok na ating nararanasan. Santiago 1:4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. At ang magpakatibay sa pananampalataya, ang tamang tugon naman sa bawat tuksong ating nararanasan. Unang Korinto 10:13, sabi, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. So ngayon, ano po ang susi sa pagpapakatatag at pagpapakatibay? So kung ang kailangan pala natin, mga kapatid, mamuhay ng karapat-dapat sa Lord, at kailangan nating merong hubarin, at kailangan meron tayong ibis na bago, at kailangan pala yung isip natin mabago din para po maiwasan na natin yung dati at ang ating maipagpatuloy yung bagong ginagawa ng Lord, ay, kapatid, pag ginagawa mo pala, ma-encounter mo yung pagsubok, ang tukso. So, anong kailangan mo para yung maging matatag ka talaga at maging matibay ka? Ang sabi po rito sa ating text, basahin po natin uli. Verse 7 po. Okay? Nuulit-ulit ko po, no? Okay? Verse 7, Colossians 2:7, magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat. So may dalawa pong susi sa pagpapakatatag at sa pagpapakatibay. Ano po yon? Okay, ang susi po ay una sa lahat, sabi, patuloy na paglago sa pagkakilala sa Kanya. Nakakatulong po sa increase ng ating knowledge sa ating Panginoon ay yung pagbabasa ng Bible. Amen? Amen? Sabi nga po ni Jesus sa kanyang salita sa John 5:39, malinaw doon, sabi niya, you search the scriptures knowing that in them you have eternal life, and it is the scriptures that tells about me, sabi ni Jesus. Yun daw salita ng Diyos, yun ay nagpapakilala kay Jesus. Amen? So kung gusto niyo makilala si Jesus, kapatid, hindi po FB ang bubuksan mo. Amen? Hindi rin ho yung mga TikTok. At saka yung mga short stories. Ano bubuksan mo? Yung Bible mo. Basahin mo, Bible mo. At lalago ka sa pagkakilala kay Kristo. Amen? 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 At pag umattend ka din ng church, siyempre pinipreach si Jesus Christ, nalalaman mo na si Jesus ay Savior, si Jesus ay Lord, si Jesus ay good. Ayan. So, tinuturo po natin yan. At isang bagay po, kaya po tayo ay mag-uumpisa na po ng Bible study ngayong darating na August 1, kasi sa pag-aaral din ng Bible, mga kapatid, lalago ka sa pagkakilala kay Kristo. Amen? Amen? Hello? Kaya po, ini-invite po natin ang bawat isa. Pero meron po tayong ilalagay na, pero hindi ibig sabihin na kapag ka po, kasi ang naisip ko po, yung every first Friday, lahat po ng workers. Okay? Ang second Friday, lahat po ng mga SGL, tapos yung pwede pong pero ang gusto natin, kahit po may iba tayong sinabi, punta ka kung gusto mong makilala lalo si Kristo. Amen? Amen? So, simula po sa August 1, magkakaroon po tayo ng BS dito sa House of Prayer.
At iyon po ay gaganapin every Friday ng 7 p.m. Pangalawang bagay, masusi po sa pagpapakatatag at sa pagpapakatibay, hindi lang po paglago sa pagkakilala kay Kristo, kundi yung lagi kayong mapagpasalamat sa Diyos. Amen? Amen? Yung pagiging thankful po, mga kapatid, nakakatulong. Hindi nyo napansin, mga kapatid, kapag may pagsubok kayo at wala kayong ginawa kundi magreklamo, andiyan pa ba tayo? Napapansin nyo, hindi kayo nagiging matatag. At pag mayroong mga tukso at sa halip, ang naninisi kayo ng iba at hindi kayo nagiging thankful sa Lord. Kasi, alam nyo, pag may tukso, andiyan pa ba tayo? Nakikilala mo sarili mo na ikaw ay mahina pa pala sa bagay na yon. Amen? Hello? Kaya po, pinapahintulot ng Lord yung tukso eh. Hindi para tuksuhin ka, kundi para ipakilala ni Lord yung sarili mo at sabihin sa iyo, oh, yan pa yung mahina sa iyo. Kaya bantayan mo yan. Magpakatibay ka dyan. Amen? Amen? So kung sasabihin mo, Lord, thank you ha, pinakita mo sa akin ng sarili ko. Ano mangyayari? Hindi magpapakatibay ka. At hindi ka bibigay doon. Sasabihin mo, ay, di ba, po-forgive naman ng Lord. Ay, hindi. Pagka gano'n, ano mangyayari? Ano nangyayari doon? Nagko-compromise ka. Amen? At tandaan nyo, ang sino man pong nagko-compromise, hindi po siya nagiging matibay. Amen? Amen? Pagka po ang poste, itinindig, at pagkatapos nag-compromise. Ano po yung compromise? Hindi naman nakikita eh. Bawasan natin yung bakal. Hello? 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 Bawasan natin yung bakal. Hindi naman nakikita eh. Ano na eh. Mga kapatid, oo nga, hindi nakita. Pero, yung stability, lalo na ngayon, di ba? May mga sinasabi mga lindol. Yan, bibigay. At tingnan nyo, pagka nag-compromise ka sa paglalagay ng mga halo sa cement, sa hollow blocks, andyan pa ba tayo? Kaya mapansin nyo, yung mga hollow blocks po, na umaagos yung tubig. Kasi hindi po pinuno yung pong mga compromise. Kaya wag po tayong mag-iisip na, ay, di bale, pwede na yan. Ay, pagdating sa pananampalataya, hindi pwede yung pwede na. Kailangan, kapatid, ay totoo at tama. Hindi pwede yung pwede na. Kasi tandaan mo, kapatid, kailangan matibay ka. At kailangan matatag ka. So, ang isang building, hindi matatag yan. Yung isang dingding, hindi rin niya matibay. Pagka nag-compromise. Kaya yung buhay po, mga kapatid, na, ay di bali, gagawin ko to, bukas naman, babawi ako eh. Kapatid, hindi ka nagiging matibay. Pagka po, sa bawat tukso, ay meron kang pinababayaan mo, pagkatapos, di bali, babawi na lang ako. Kaya hindi ka matibay. Dapat tuloy-tuloy ang pagsunod. Dapat tuloy-tuloy ang pagtanggi. Amen? Amen? Kaya po, importante po yung ating attitude. So, kaya kapatid, kapag kulang ang iyong alam, anong gagawin mo? Discoverin mo pa. Kilalanin mo pa si Kristo. Amen? 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 At tandaan nyo mga kapatid, kaya po minsan meron tayong mga naranasan na kakaiba, mga kapatid, kasi gusto ng Lord, discoverin pa natin siya. Kilalanin pa natin siya. Kaya dapat, pagka meron ka hindi naintindihan, takbo ka sa Biblia. Manalangin ka sa Panginoon, Lord, paintindi mo sa akin yung salita. Nakilala kita pa. Yun po ang ating gawin. At maliban doon, mga kapatid, isasalba din po tayo ng attitude ng pagiging thankful. Malinaw po yan sa Bible. Sabi ng Colossians 3:15 and 17, pagiriin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan, magpasalamat kayong lagi.
17. At anuman ang inyong sasabihin o gagawin ninyong lahat, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Sabi po ng unang Tesalonica 5:18, at magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At tingnan nyo mga kapatid, sa Lucas 17:16-18, di ba, meron pong 10 ketongin na pinagaling si Lord. Amen? Ilan lang ho yung bumalik at nagpasalamat? Isa lang. Kaya ang tanong ni Lord, ito po, 16 and 17, nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. At ang taong ito'y isang Samaritano. Ito ang tanong ni Lord, hindi ba't 10 ang aking pinagaling at nilinis? Tanong ni Jesus, nasaan yung 9? Amen? Hello? So mga kapatid, okay, ating pong isummarize. Ang mamuhay sa paraang karapat-dapat kay Kristo ay ang paghinto sa dating pamumuhay sa kasalanan at pag-uumpisang mamuhay sa katwiran at kabanalan ng Diyos. Mga kapatid, pag binasa po natin yung Roma 13:11 hanggang 14, ito po yung pinaka paghubad at pagbibihis. Sabi ng 11, gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit nang malapit ngayon kaysa noong tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. Namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag, layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ng panahon sa magugulong pagsasaya, sa paglalasing, kalaswaan at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Hesukristo ang pagariin ninyo sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang mga hilig ng laman. Sa ibang salin po, ang sabi po noon ay, pag sinabing paghariin, ibihis natin si Kristo. So kaya susi po, mga kapatid, sa makasunod kay Kristo, ay yung kikilalanin mo siya. So, kaya dapat po, ikaw at ako, talagang gawin po nating ating pong goal sa buhay, yung pong sinabi sa Bible. At mamaya po, mababanggit natin yan. Pangalawa po, ang pagpapakatatag sa faith sa gitna ng pagsubok at pagpapakatibay sa faith sa gitna ng tukso ay isa din po sa paraan na kung saan po ay makakapamuhay po tayong karapat-dapat sa ating Panginoong Hesus. At ang paalala po, sabi ng Santiago 1:2, consider it wholly joyful, my brethren, whenever you are enveloped or encounter trials of any sort or fall into various temptations. Be assured and understand that the trial and proving of your faith bring out endurance and steadfastness and patience. But let endurance and steadfastness and patience have full play and do a thorough work so that you may be a people perfectly and fully developed with no defects, lacking in nothing. So kaya po mga kapatid, pakisabi sa iyong katabi, kakampi mo ang pagsubok. Kasi pinapatatag ka nito. Amen? Amen. So paano tayo makapamuhay sa paraang karapat-dapat kay Lord? Meron na tayong huhubarin at meron tayong ibibihis. Amen? Sabi po sa Romans 13:14, wag na natin bigyan ng daan yung laman, pagariin na natin si Kristo sa ating puso. At pangalawa, pagpapakatatag sa faith sa gitna ng pagsubok at pagpapakatibay sa faith sa gitna naman ng tukso. Bakit? Kasi po, mga kapatid, yun po yung magiging daan para merong continuation ng ating walk. Amen? Amen? Kasi di ba, sabi, mamuhay kayo na karapat-dapat. So, hindi ka makakabuhay ng karapat-dapat kapag merong paghinto o magtigil.
So, para magpatuloy, kailangan matatag, kailangan matibay. Amen? Amen? Sa madaling salita, i-overcome mo lahat ng mga trials and temptations para may continuation na nagaganap. Amen? So, hindi ka, kapatid, tumatambay, hindi ka rin humihinto, sa halip nagpapatuloy ka sa iyong lakad palapit sa Panginoon. Amen? And then thirdly, ang patuloy na paglago sa pagkakilala kay Kristo at patuloy na pag-uumapaw ng puso sa pasasalamat sa Diyos. Makapamuhay tayo ng karapat-dapat sa ating tagapagligtas pagkapatuloy natin siyang kikilalanin at patuloy nating hahayaan na ang umapaw sa puso natin ay hindi po ang reklamo, kundi yung pasasalamat. Amen? Sabi nga po dun sa song, my chains are gone. I've been set free. Amen? Amen? Tayo po ay nakalagna yung mga tanikala ng kasalanan. Tayo'y malaya na. Amen? Ang kailangan mo lang, kapatid, paniwalaan mo na totoo yun. Amen? Amen? At ilakad mo yung paniniwala mo na ikaw ay talagang pinalaya na at ikaw ngayon, kapatid, ay makakapumuhay na, kapatid, ng malayang sumusunod sa iyong Panginoon. Walang takot, walang pag-aalala. Amen? Kaya nga po sabi ng Pilipos 3:10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan, upang ako man ay muling buhayin mula sa mga patay. Alam nyo, pagtunog ng trompeta, pagdating ng Panginoon, sa isang kisap mata, babaguhin tayong lahat. Amen? At yung kinanta natin, no more fear, no more pain, hello, no more shame, mangyayari po yun. Pero hindi tayo naghahanda sa panahon na yon kapag kinakanta mo lang yon, pero hindi mo nilalakad yung pinag-uusapan natin ngayong umaga. Amen? Amen? Hello? Good morning! Ilakad natin to. Mamuhay tayong karapat-dapat sa Panginoon. Amen? Ubarin na yung dati, ibihis na yung bago. Huwag nang bigyan ng daan sila man, pagariin si Kristo. Amen? At pag may pagsubok, magpakatatag. Pag may tukso, magpakatibay. At, mga kapatid, patuloy nating kilalanin si Kristo. Amen? Amen? At patuloy nating pag-umpapawin sa puso natin. Alin? Ang pasasalamat. Bakit? Malaya na tayo. Amen? Ligtas na tayo. Oo, meron ditong hirap sa mundo. Pero kapatid, darating ang time, aalisin tayo dito ni Lord. Amen? At pagdating ng panahon na yun, dapat handa ka. So, gawin po natin ito sa biyaya ni Lord. Tayo pong lahat ay tumayo po.